Okay, pagkatapos po mga itlog ng itik, so syempre ang balot ay nagagaling po sa itik, hindi po sa manok. Okay, so pagka-itlog po ng itik, now, ilalagay po nila ngayon sa kamalig. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ito yung kamalig na pinapalibutan ng ipa ng palay. Now, this serves as the incubation. Siyempre, kailangan medyo mainit pa rin para mag-continue pa rin to grow, para ma-process yung mismong itlog. Okay, now, every single day, for 18 days, ililipat nila ngayon yan. Ang tinatawag nila dito ay, rotation. Okay? Para makuha nila yung perfect balot sa puti. Kumbaga, yung mismong embryo, pinapalubutan yan ng puti. Okay? Now, para natin malalaman kung balot or penoy. On the 9th day, gagamit sila ng ganito. Yan. Kumbaga, gumagamit sila ng bumbilya sa loob, sa isang kahoy. Papakita natin kung meron sila nakikitang embryo. Kung meron sila nakikitang embryo, pwede to, papasa to, pwede papunta yan sa pagiging balot sa puti. Now, pag wala sila makitang embryo, ibig sabihin nun, ito ay magiging penoy. Yan, ito yung nakikita natin ngayon. Naka-color, naka may letrang H. Hindi po tawag dyan, hitlog. Ito po yung hinihigop. Okay? So, ito po yung wet na penoy. Ito yung dry na penoy. Actually, favorite ko tong penoy na ito. Now, balik tayo ngayon dito sa pumasa na may embryo sa loob. Dahil nakita nga natin dito sa ilaw. Ito, after the 18th day, makikita nyo na kung magiging balot sa puti dahil yung nagpo-form na yung mismong beak niya, konting meron ng buhok sa pakpak at nagpo-form na din ang kanyang paa at pinapalibutan siya ng puti. Kaya tinawag na balot sa puti. Alright? Klaro? Okay, Duke. Klaro. Amazing na talaga. Ang dami yung alam. Very good. Okay, punta naman natin ngayon si Monica with her short skirt. Oh, Monica! Salamat, partner and Arn. Naku, mukhang napakasarap naman yung balot na tinitingnan nyo dyan. Pero alam nyo ba na bukod sa pagkain ng ganyang balot, maaari rin ito lutuin sa iba't ibang paraan. Tulad na lang nitong nasa harapan ko. Ito yung tinatawag nila na bibingkang abnoy. So, ano ba ang abnoy? Ito actually yung bugok daw na itlog ng itik na pwede pa rin gamitin dahil ito ay hinahalo nila sa itlog at ginagawa nga nilang omelet at tinatawag nilang bibingkang abnoy. Masarap siyang i-pair with suka. Mamaya titikman ko yan. Now, bukod dito sa bibingkang abnoy, meron din silang tinatawag na afritadang balut. Ayan, di ba? At itong adobong balut. Now, ito ay bagay sa mga beginners yung parang hindi pa masyadong sanay kumain ng balut. Kung medyo natatakot pa sila sa umpisa. Maganda itong unang beses kainan dahil hindi siya masyadong nakikita. Plus, para siyang yung usual na kinakain natin ng mga dishes tulad ng afritata at adobo. Na kung medyo nasusuya na kayo, kung pwede naman yung tikman ng kanilang ipinagmamalaking local delicacy na tinatawag nilang inutak. Ito daw ay giniling na bigas at masarap daw itong i-pair with ice cream. Tikman din natin yan mamaya. Na bukod dun sa pinakita natin ng mga balut at inutak, meron din silang itik dishes tulad nitong fried itik na masarap naman i-pair with sauce at syempre itong kalderetang itik na siyang aalamin natin ngayong umaga kung paano nga ba ginagawa. Syempre kasama natin ngayon si Mrs. Sylvia Ampe, good morning po, na magtuturo sa atin kung paano ba ginagawa ang kalderetang itik. So ma'am, ano po yung mga ingredients na kailangan natin? Kailangan natin ingredient, itik, keso, sibuyas bawang, siling pare with siling labuyo. Optional lamang yung olive. Mayroon liver spread. Optional din yung suriso de balbao. So basically, parehas lang po ng ingredients ng ordinary kaldereta. Now, umpisahan na po natin, no? Ano po yung unang procedure sa paggawa nito? Yung itik, hugasan mabuti, tapos chachap, ilalagam. Ipakukulan mo muna, just at bit na, tapos gigisa. Okay, so umpisahan na po natin yung pagyasa. Siyempre, kailangan ilagay muna ang ating oil at dapat preheated na yung ating pan para paglagay ng oil ay mainit na siya, okay? Mainit na yan. Tapos igigisa po, pagsasama-samahin natin ang bawang. Ang bango, bawang, sibuyas po yan. Tapos, pagkalagay ng sibuyas, gigisa na natin ang ano pong isasama natin? Yung itik na. So, pagsasama-samahin lang ang sibuyas, bawang, at syempre ang itik. Ang itik, ilalagay na. Yan. Tapos, pagkalagay niyan, lalagyan mo na siya ng, kasi
Dahil malambot na siya, no? Pwede nang isama to. Yung iba't ibang ingredients po. Tapos hahalu-haluin natin. At syempre, hindi po pwedeng makalimutan ng ating sauce. Ayan. Ayan, para makita natin yung kanyang reddish color. At syempre, pagkatapos ng pagluluto ni Mami Sylvia, ipakita na natin ang ating napakasarap na finished product, ang kalderetang itik. Naku, ang sarap, Mami. Mamaya patikim po niyan mamaya. Thank you so much, Mami Sylvia. Sa aming pagbabalik, mas marami pa tayong makikita dito sa Balut Festival sa Pateros. Balik muna tayo sa studio. Sa ating pag-umalik, pag-uusapan po natin isa pang activity na maaaring bagay sa inyong mga anak. For sure, mag-e-enjoy talaga sila. Ito po ang mga motorized vehicles. Tingnan nyo naman mga bata sa tabi ko. Social, para sa sarili na may kotse. Ayan, pag-uusapan po natin yan. At paano natin masisiguro safe ang ating mga anak. Tama siyempre ang pagpili natin, di ba? Lahat po yan sa pagbabalik na unang hirit. Oy, Gudo, sumama na ako, bilis! Bagay sa'yo, hit eh. Pull you over, pull you under, make your body surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Tell me who can love you, my body hold you. Believe it Piloto, para iretiro ang lumang eroplano, liliparin niya ito at ika-crash sa pader. or not.